Magandang umaga po sa inyong lahat. At alam nyo, yung pong awitin natin, it's really a blessing. Yet not I, but through Christ in me. Yan po yung isang bagay na tayo pong dapat mananampalataya ay panghawakan po natin yan. Dahil kung sa atin lang, hindi natin kaya. Kaya po, doon sa anong yon, gusto ko sanang yan sa iyo, pero baka po humaba. Pero doon pa lang sa mga stanza ng kanta, ay talaga mabibless ka na. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi natin bagay. Kaya po ngayong umagang ito ay ating pong pag-uusapan sa continuation ng 2 Corinthians chapter 8 po. At ito po ay halos kakaduktong nung preaching ni Elder. At sabi ko nga po, ang Panginoon ay gumagawa po sa atin sa paraan na kung paano tayo ay matututo sa Kanya. Ang ating pong pag-uusapan sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 9, ito po ay about the joy of generous giving. And pagkatingnan nyo po ito ay just an introduction po later on sa chapter 9 ay kaya nga sabi ko halos dalawang part po ito, hindi ko kakayanin ng isang part dahil medyo matatagalan at pagka po nagkaganon ay mahihirapan syempre ang bawat isa sa atin kapag maging matagal. Kung loloobin ng Panginoon, kung ako po ma-assign doon sa chapter 9 lalo na doon sa verse 6 to the following verses, yun po yung part 2 ko. Kaya ito yung part 1. Part 1, ito ng ating ng ating pag-aaral. So maganda po ito. Sa dahilan we'll be talking about generous giving. Alam nyo, bilang pong tao, tayo ay ipinanganak na hindi po talaga mapagbigay. Makikita nyo po yan sa mga bata. Ay bago pa lang yan, kapapanganak pa lang yan, makita nyo, na ang kamay niyo po, parating pagka meron siyang mahahawakan, baby pa lang, pagka inilagay niyo daliri niyo, hawakan niya yan, tama? Hawakan niya yan. At hindi niyo binibitawan. At hanggang pagka niya ay lumaki na, makita niyo pagka yan ay mayroong isang bagay na meron siya, may laruan siya, pagmamalaki na, ayaw niyong papahiram. Diba? Pagka may pagkain, ganun din naman. Until pagka sabihin mo, lalo ang nanay at ang tatay, sabihin na, hindi mo ba love si mommy tsaka si daddy? Hindi mo ako bibigyan ng french fries? Ayan, parang ganyan. O spaghetti. Dahil love, natututong magbigay. Di ba? Nakukuha niyo po yun. Natuturuan natin sila later on na yung tinatawag nating pagbibigay ay unti-unti lumalabas sa kanila. Pero basically po, ang tao ay talagang ipinanganak na interested on the things that they get, not on the things that they give. Pero ang Biblia po, ang sabi sa Acts chapter 20 verse 35, ayan po, ang sabi dyan, sabi ng Panginoon, at ito po alam naman natin, it is more blessed to give than, ito pala, sorry. Sa akin pala yung yan. Okay. Yan po yung title natin. Okay? So, the joy of generous giving. Yan. So, ito po yung pinakapundasyon natin. Sabi ng Panginoon, ito po, in everything I did, sabi niya, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Sabi niya, remembering the words of the Lord Jesus Himself said, it is more, blessed to give than to receive. So, sinabi po ng Panginoon yan. Blessed to give than to receive. Kaya lang po, ang tao, hanggat hindi ka nakakakilala sa Panginoon, yet not I, but Christ in me, hindi nyo pumahanuhan yan. Mas gusto niya, kabig ng kabig. Kaya nga po, alam nyo, tayo, alam naman natin, dito, dumami ng Koreano. Diba? Ang dami ng Koreano sa atin. Diba? Sabi nyo, mga tindahan, Koreano na, diba? Kali-kaliwa, may sanggupsal. Tama? May mga, kahit sa Netflix, iba baliw na baliw. Iba hindi na po natutulog. Dahil sa panonood ng tinatawag nating Korean
nobela. Yan, ha? Ano tawag natin yan? Ano tawag? K-drama. Yan, K-drama. At alas tumawa, wala na nga panahon para sa Panginoon. Pero sa K-drama, hindi niya, another episode. Gusto nang patayin, pero hindi mo patay-patay. Kasi very excited. At ako po nung una, para akong nalulur dyan. Dahil nung nagkaroon ng crash landing on you, parang gano'n ba yun? Parang naging hype na hype. Maging sa social media and everything. At nung pinapanood na ng aking bahay, ako naman parang nanonood na. Pero sabi ko, sandali, nakukuha na oras ko. Imbis nakapag-usap ako sa Panginoon, nanonood na lang ako ng TV. Dati-dati po ang aking kalaban ng Panginoon sa aking panonood ng television ay UFC. Yung palagang, tsaka boxing. Yan. Tsaka NBA. Hindi ko namamalayan, wala na pala akong oras sa Panginoon, alas 12 na pala, alauna na pala, nanonood ako. Pagka magpe-pray na, wala na po akong time sa Panginoon at antok na. Alam mo, nakonsensya po ako doon dahil sa dahilang sabi sa akin ng Panginoon, mahal mo ba ako, anak? At wala kang panahon sa akin. Kung mahal mo ako, kusapin mo. Kaya unti-unti ko pong itinabi ang UFC niyan, yung basketball na yan. Pagka ako, meron akong specific time. Kaya manonood ako, pagkatapos yan, I have to cut it dahil alam ko na alipin ako niyan. Yung K-drama po yan, talagang nakaka-addict po yan. At kahit ikaw, maa-addict ka talaga. Episode, hanggang sa matapos mo ng episode, ano na yung mata mo, pinipilit mo nang ibukas yung mata mo, di ba? Hanggang sa wala ng episode. Tapos panghihinayang ka, kailangan susunod na episode. Di ba? So isang taon ba? Ang tagal-tagal naman. Yan, ha? Sana ganyan rin po tayo ka-eager kung paano tayo sa panonood ng mga bagay na pang sarili natin. Sana ganito rin tayo ka-eager para sa Panginoon. So anyway, kung bakit ko nasabi, ang mga Koreano ay dumadami at lahat na halos na impluwensyahan tayo. Alam niyo ba, kahit po sa mga transaksyon o sa mga negosasyon, ay ang nakukuha na natin ng Koreano. Kaya nga ang sabi natin, magkano Korean? Ayan, di ba? Kaya ano yung makukuha niya is na magkano Korean. Di ba? Kaya Koreano na tayo eh. May transaksyon ka, ang iniisip mo, magkano Korean? Hindi na po si Eddie ngayon. Hindi na si Carmi. Di ba? Tatandaan nyo dati? Si Eddie, paano ako? Paano si Eddie? Eddie ako. Di ba? Paano naman si Carmi? Kami naman. Carmi naman. Yan, di ba? So alam naman natin yan. Ngayon naman Koreano, di ba? Magkano Korean? Yan. Ano magigain ko sa mga bagay na yan? Ngayon po, ito ay medyo inano ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Kung bakit po sinabi ng Panginoon yan, ay tingnan nyo po, ito sa ating pag-aaral, ay kung paano itong church na ito, sinabi niya in particular, ang church sa Macedonia. Ayan. So ito po yun. Ang sabi niya sa verse 1, kung inyong papansinin, verse 1, sundan niyo po ako. Pag-aaralan natin bawat verse, isang ano lang po yan. Pero gusto ko makita nyo sa verse 1, sabi niya, now brothers and sisters, sabi, we want you to know about the grace that God has given Macedonian church. Okay, Macedonian churches. Yan. So, ang ano po natin dyan, ano po yung ano dyan, makita nyo the grace that God has given. Kaya yung una ko pong punto, giving is the fruit of God's grace in our lives. Alam niyo, ito bilang patotoo, ang unang-una po na sa atin ay bilang nung tayo po ay naging mananampalataya na. Alam niyo, ito po ay nire-require talaga ng Panginoon na to give to the Lord. Kasi kahit po ang Panginoon, nung sinabi niya sa atin na kung paano siya, sabi niya that for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, hindi pagka sinabi mong love, ay wala ka ibibigay. Di ba? So you have to give something. Kaya nga po nung tayo po nakakilala sa Panginoon, ang maganda po rito
ay unti-unti natin nagkakaroon ng realization to give our time, na na-mention ko po before, kung naalala nyo, our talent, our treasure. Saan preaching ko po yun? Yun tatandaan yung glad, yung ano natin, the glad, di ba? Glad, G, the number one dun is give. Ano natin yan, no? To give our time. Kasi dati-dati naman, mga kapatid, wala tayong panahon talaga to read the Bible, right? Right? Wala. Sabi ko nga sa inyo, ang Biblia ko sa bahay, dati may Biblia kami, yan po, inabubuksan ko lang pagka mahal na araw. Dahil ang nanay ko't lola ko, pasyon ang binabasa. Ayoko naman ng pasyon kasi nga nakakaantok. So sabi niya, huwag kayong maglaro, huwag kayong lumabas. Magbasa kayo ng pasyon. Ayoko pong ng pasyon. Tapos pagka nagbabasa ng pasyon, may tono, di ba? Nang si Judas ay nadapa, na. Di ba? Ano yung ano? Ginawang ano yan, mga kabataan, ginawang modern, ginawang rap. Rinig na kayo, no? Mag-ano na naman. Nagra-rap na po. Okay, ha? So, ngayon, ano po yung ibig ko sabihin? Until, alam naman natin, pagkabuksan ng Biblia, sige, magbabasa na lang nga po akong Biblia. Alam nyo, noong time na wala pa talaga ang Panginoon sa akin, ang Bible, ginagawa ko pong patulog. Pagka nagbabasa ka, nakakatulog ka. Ang galing. Sa totoo lang. Ngayon nga lang, pagka nakikinig kayo, nakakatulog kayo eh. Dapat pikit-pikit yung mata nyo eh. Di ba? Ang sarap. Di ba? Ang lamig-lamig natin, tapos nakakatulog na nga kayo eh. Di ba? Gaganang-ganan yung mata nyo. Di ba? Kasi puyat kayo kahapon. Nanood kayo ng K-drama. Tingin ko. Ha? Ayan. Kaya medyo, ang pupungay. Elder, Pastor, napapansin nyo ba? Pumupungay ang ating mga miyembro. No? Kada kayo hanggang pupungay ng mga mata. Para nangungusap. Okay, ha? At yan po ay wag nating hayaan mangyari. Sapagkat pagdating po ng Sabado, alam nyo ang dinadali ng kaaway sa atin yung oras. Para pagdating ng Linggo, hindi mo mapapakinig ang preaching. Ang mabigat nun, pagdating mo ng Linggo, wala ka sa church. Bakit? Puyat ka eh. Ba't ka napuyat? Facebook po eh. Ba't po napuyat? Nanood po ako ng Netflix eh. Nanood po ako ng Prime Video. All of these things. Diba? So unang hinihingi ng Panginoon sa atin, our time. Kailan kayo nagbibigay ng time sa Panginoon? Kasi kung time pa lang, hindi nyo na ma-manage, paano nyo pa yung mga susunod? Paano ibibigay ang talento nyo para sa Panginoon? Wala kang time eh. If you will give your talent to the Lord to sing, alam niyo na, papasalamat po ako sa mga choirs. Salamat choir, dahil by doing so, nakakaroon tayo ng magandang awitan. Nandun si Ate Belia one time. Sabi ni Ate Belia, bakit hindi parating na kumakanta ang choir? Dahil dati po, di ba, kakanta, first Sunday, sunod na Sunday, wala tayo, di ba? So sabi niya, siya nag-comment na, bakit daw walang choir na, ba't doon pa raw sa video? So sabi ko, di ba, po yan, pero pinipilit na po namin na maging po siya, regular. So bakit yan Kasi alam nyo, mga kapatid, unti-unti na natin yan until tayo po ay talagang magkaroon na ng choir. Kaya yung kinanta kanina, napansin nyo ba, narinig nyo na rin po yun? Pero, napakaganda, hiniling ko na kantahin dahil na-inspire po ako nang sa Yet Not I, But Christ in Me. I cannot do this generous giving, yung title na yan, if not Christ is in you. You cannot give your time to the Lord unless Christ is in you. Di ba? Hindi nung kayo nagbabasa ng Biblia before eh. Ngayon nagbabasa na kayo. Bakit? Because Christ is in you. You give time to meditate on the Word of God. Kinakausap na ngayon siya, nagpe-pray ka na ngayon. Di ba? Bakit? You have to give time for the Lord. Ang choir po, minsan kayo yung iba po umuwi na, yung iba po nandito pa, kumakain kami dito, nagpa-practice kami dito. Dapat po, sabi ko nga, dapat lahat na Kung kaya nyo umawit po kayo para sa Panginoon. Kung di man ang talento sa pag-awit, meron po kayo talento na magagamit ng Diyos. Yan talent, and then ang pinakamabigat, yung treasure. Kapag hindi mo maibibigay ang time mo, yung pong mga susunod, di mo man na maibibigay.
But kung maibibigay mo time mo, maibibigay mo talent mo, alam nyo ito I'll be honest with you. Tatapatin ko po kayo. Alam nyo ba, nung ako po'y bagong mananampalataya, ito po iniiwasan ng mga churches na ipangaral about giving. Dahil marami pong natitisod. About tithes, about offering. But alam nyo, sabi nga hindi dapat yan, sabi nga, ano ba to? Kung saan ako unang parang natisod sa church. Alam nyo bang, ito ang una kong kinatisuran sa church. Itong giving. Tithing. Kasi hindi naman ako natural na pagka dumadaan, di ba? Doon sa ating nakagalayan, kung magkano yung barya, yun lang binibigay. Tama? Kung ano yung mabunot mo, yun lang. Dadaan yan sa atin, yung dati nating sinisimbahan, wala lang. Kung barya, di ba? Wala lang. Actually, hindi ko nga naririnig yung sermon nung Basta kami, naghahanap lang ng mga magaganda dun. Sa simbahan. Wala. Pero nung napunta ka na sa church, nung narinig mo ano yung tithes, tinuturuan ka na ng pastor about tithing and giving. Sandali, ano to? Ano tong parang doktrinang to? Parang nung una, mga kapatid, parang hindi ko makuha. Na alam naman natin, tithing is out of the 10%. You give it to the Lord. Ang sabi ng iba, hindi na ano yan. Hindi na uso yan. Sa New Testament, di na. A cheerful giver. Masaya ka ba magbibigay? Ito lang sa akin, mga kapatid. Ang tanong, kung magbibigay ako, lower than sa, alam nyo ba, pagka nagbigay ka lang ng tithe sa Panginoon, hindi ka pa nagbibigay, ibinabalik mo lang sa Diyos yun. Nung po natutunan ko, ang tithing, pagka nagbigay ka ng 10%, hindi ka pa nagbibigay. Bakit po? Hindi sa iyo yun, sa Panginoon yun Ang nagiging lang po dito, ang nagiging issue, paano ka matutulong magbigay para sa Panginoon? I'm not telling na pero alam nyo, this is the channel of blessing of the Lord. Pagka ikaw'y natutong magbigay, patuto na paano ko po kayo. Ito, hindi ko po inabutan itong church na ito na ganito. I mean, yung inumpisahan, yung talagang hinuhukay, ang alam ko bakante lote lang ito, unang-una ko na po rito, di ba, siguro natutuwa kayo, tayo'y nandito sa magandang kalagayan. May mga churches po walang ganito. We are blessed. Dahil pag kami mga pumupuntang pastor dito, nakikita ko po yan, ang ganda naman ng church nyo. Kadalasan ka nung naririnig natin, naka-aircon kayo, maayos ang church nyo, hindi kayo nangungupa, hindi kayo napupunta ng para dyan sa kung saan man, tapos doon kayo nag-gather. Pero alam nyo, nag-umpisa po ito, yun, inabutan ko. Nagpunta po ako doon. Doon sa may Ay Mendoza, sa garahe. Na-imbitahan si Pastor Orara noon, at kami po ay choir, kasama namin ang manok. Di ba? Manok, abayo, aso, ganyan. Opo, sa garahe pa noon, sa garahe pa. Hanggang sa church din naman namin noon, meron din tinatawag na wala pa rin kaming magandang lugar. Bagamat may lugar kami, pero tagpi-tagpi pa. Pero mga kapatid, ito kung paano nangyari sa church namin noon, nangyari po dito, hindi ko po makalimutan dito, ay yung nagkaroon kayo ng garage sale. Okay? Yan, ayayaya ako didikon doon. May garage sale kami. Dahil merong sa church, para doon sa building. All of these things. So sabi ko, sige punta ako, nakabili pa ako noon. Yung weighing scale. Sabi ko, sige bili ko niya. Tapos may mga binili ako. May mga magagandang item. Alam ko may nagbigay. May mga nagbigay. Pero mga kapatid, di mo ka magbibigay kung di mo mahal ang Panginoon. Ba't ka magbibigay? Para sa church? Di ba? Para saan? Para sa church? Ba't ko bibigay? Kung ako nga, wala tingnan nyo itong church na to. Giving is, sabi niya, giving is the fruit of God's grace in our lives. Una po yan, aayusin ng Panginoon. Bigay, kasi hindi ka nga magbibigay ng panahon para sa Kanya Hanggat walang Panginoon sa iyo, hindi ka magbibigay. Yung time mo, hindi mabibigay. Yung talent mo, hindi mabibigay. Kasi makasarili ka Gusto mo para sa iyo, Koreano ka nga
Kano ko riyan? Pagka wala akong mapapala, wala. Tatanda ko, nagbibigay kami ng mga trucks. Sabi niya, ano yan? May pera ba dyan? Mas matindi pa po sa pera. Aba, kukuha niyo dyan. Basahin niyo po. Talaga? Ano sabi ng tao? May pera ba dyan? Kasi dati-dati, lalo na pagka kami nagbibigay ng trucks bago mag-eleksyon, akala nila may kalakip na pera. Kasi gusto nila yung makukuha nila. Pero mga kapatid, tingnan niyo po itong church sa Macedonian. Itong mga church na ito, ay kung paano, ay ang sabi po rito, tingnan niyo po balikan ko lang po. Sabi niya, our brothers and sisters, we wanted you to know about the grace that God has given to Macedonian churches. Ayan. Tingnan niyo po ang ano niya dito. Sumunod po, in the midst, tingnan niyo po ito in the midst of the very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich, what? Generosity. Paano po mangyayari yun? Yung tinatawag na, paano po mangyayari na ikaw magkakaroon ng overflowing joy in the midst of the very severe trial? Alam niyo, sa iba po yan, ang sabi doon, in the midst of great affliction. Wow! Meron ka ng matinding problema, overflowing pa yung joy mo. Tapos ang sabi niya, and their extreme poverty. Mayaman ba? Hindi po mayaman. Poverty nga Pero tingnan niyo po, sabi niya, welled up in rich generosity. Ano yung sinasabi ng Panginoon dito? Alam nyo, ito po ang ano niyan Sabi niya, ito po, ang ibig lang sabihin, sabi, giving should be an overflow of your joy. Kung ikaw man magbibigay, kung ano meron ka, ibigay mo, natutuwa ka dahil nakapagbigay ka. Remember yung pong isang babae na binigay niya yung lahat-lahat niya para sa Panginoon, tapos yung isa na nagbigay, mayroon na ito akong mas malaki ibinibigay. Alam niyo, depende po yan kung ano yung tinatawag natin saan nakafocus yung iyong sarili sa pagbibigay. Ngayon, natutuwa ka pagka nakapagbibigay ka kahit maliit. Tama ba? Nakakatulong ka? Yan po yung ano natin dyan, yung overflow. Sabi niya, giving should be an overflow of your joy. Natutuwa ka magbigay. Minsan alam niyo, during the time na nagkaroon po ng COVID, at may mga tinamaan, alam niyo, ang isang nakakatuwa sa kanila. Mag-isip, pastor, na napuntahan po namin yan. Time na doon. No, may mga nagbigay, na may binigay natin. Alam niyo yung, bagamat di mo mayakap, hindi mo dahil may COVID, pero the fact that you have given something, a time for them, para bisitahin, really appreciated. Kita ko, baluhalo si pastor. Noong time na yon, bagamat hindi mo mayakap. Sabi, iwanan na lang yung kung naman ibibigay, iniiwan na lang. Kasi nga, hindi pwede. Dahil noong time na yun, meron sila pinuntahan namin sa Antipolo, yan. So all of these things. So sabi ko nga, maging yung mga friends ko na nagkaroon, pinuntahan namin, natutuwa, maiyak-iyak. Nakatanong na lang sa pintahan na, pinalalagay na lang. Pero natutuwa, kakatuwa. Bakit? Kasi nagbigay ka ng time For them, bisitahin mo sila. Hindi lang po yung ibinigay, hindi nga nila, yung prutas na yun, yung tinapay na yun, kung ano man yung binigay natin, vitamins man yun. Pero the fact na nagbigay ka ng oras, na-appreciate nila yun. Natutuwa ka ba pagka natutuwa rin yung kapatid mo na nakakatanggap? Diba? Nakakatuwa, mayroon natutuwang tao. At tandaan niyo po kung bakit ka binibless ng Diyos para maging blessing ka sa iba. Tandaan niyo po yun. Pinapadaan ng Diyos sa iyo ang pagpapala para pagpalain mo rin ng iba. Hindi yung, akin to, wala sa kanila. Hindi po pwedeng ganun. Kasi kaya ka binibless ng Panginoon Ang matindi po dyan ay, ang mga taong ito, kahit na po,
Sa pagkakataon na sila po'y mahirap, mga kapatid, their giving, sabi niya, should be an overflow of your joy. Kasi nga po, makipansin nyo, in the midst of the very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Tingnan po yung mga susunod na talata. Ito po yung susunod. Sorry. Advance. Ayan. Sabi niya, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. Wow! Ito yung tinatawag nating sacrificial giving. Mga kapatid, tingnan niyo po, may kasunod na, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Ibig sabihin, ito po sa pagkakataong ito, nag-a-appeal siya sa mga Corinthian churches, members. Mga kapatid, yung church sa Jerusalem, alam niyo ba yung hinihingi nila? Kasi nagkaroon ng pangangailangan ang church sa Jerusalem. Okay? And because of that, sabi niya, tulungan niyo, tingnan Macedonian church. Tinutulungan nila. Sana ganun din kayo. Tulungan niyo. Sabi niya, they pleaded, sabi nga yung sharing na yan, mga kapatid, sharing in this service to the Lord's people, mga kapatid. Alam niyo, doon sa umpisang talata nga niyan, yun saan yan, for I testify, sabi niya, that they give as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. Yan. Tapos ano pong gustong sabihin ng Panginoon dyan? The sacrificial giving of the people of God. There are times po, medyo mahirap eh. Ayan. Pero alam nyo, ito, bilang patotoo po, pagka po tayo natututong magbigay sa Panginoon, mga kapatid, hindi po mababaliwala. Bibigyan ko po kayo ng magandang example. Ito hindi na para basahin, pero sa Matthew chapter 6, verse 19, ito po yung kwento. Alam niyo naman yung kwento. Nangaral ng Panginoon, may 5,000 kalalakihan, pero pa yung mga babae at mga lalaki. Okay? Sabi ng mga disciples, Panginoon, pauwiin na natin sila, gumagabi na. Wala tayong papakain, 5,000 mahigit. Yung mga tao, siguro kung doble ba, 10,000. Kung hindi man, mahigit pa sa 10,000, bakit ka mo? Kalalakihan lang po binilang, 5,000. Paano may asawa? Paano may anak? So, palagay natin 10,000. Sabi niya, Panginoon, wala tayong papakain sa kanila. Pauwi na natin sila kasi magugutom. Sandali, ano meron tayo? Alam niyo na yung kwento. Merong isang bata na may dala-dala. At naniniwala itong batang ito, mataba eh. Taba. Ilan yung dala-dalang baon niya? Itong batang ito, matindi, no? Alam ko, mga ngaral ng Panginoon, magbabaon ako. Anong binaon? Ilan yung binaon? Kuwento ko na yan. Kuwento na natin. Ilan yung binaon? Ilang isda? Hindi 5. Ilang isda? 2. 2 isda. Ilang tinapay? 5. Ayan, nakakasagot kayo. At least gising kayo. Kaya ganyan ako, paikot-ikot ganyan eh. Pagka naiwan kayo nakatingin dito, tulog kayo. May sa isda kayo eh. Umalis ako, nandun pa rin yung nakatingin. Natutulog yun. May sa isda. Diba? Dilat, pero dito nakatingin. Diba? Kaya napapansin nyo, lumalakad ako eh. Yan. Yan. Okay. So, 2 tinapay, 5 isda. Yeah. Very good. Galing nyo ha. Kala ko natutulog kayo eh. Galing. 2 isda, 5 tinapay. Kung kayo yung bata, bibigay nyo? Siguro sabihin ng bata, bira naman, kung ano baon yun eh. Bira, kukunin. Pero wala, sinabi po na, tumanggi yung bata. Ang sabi ng Panginoon, sige, kunin nyo. Pinag-pray, pinamigay. Yun po kwento eh. Kaya nga naniniwala ko yung bata mataba eh. Saan ka nakakita? 2 isda, 5 tinapay. Kakanin niya. Hindi naman papakain sa lahat yun. Siguro kung may mga barkada na nandun. Pero sabi, yung bata lang may baon eh. Pero mga kapatid, binlis.
Napakain lahat. Ilan po yung natirang basket? Sabi niya, gather niyo yung mga natira. Mga na, pinakain na lahat. Lahat pinakain. May mga natira ba? Gather nyo. Aka na, kunin nyo. Ilan po yung natira? Sabi po sa ano yan? Ilan? Bible quiz. Ilan natira? Ha? 12 baskets. Hindi po 12 fishes lang. O 12 na loaves of bread. No! Baskets. Bagamat wala sinasabi sa Biblia, naniniwala ako, pinauwi doon sa bata yun. Kasi galing sa bata eh. Tama? Binless sa bata. Naging blessing din yung bata. Pero ang tanong ko ito, pwede bang walang may dala-dala, tapos mapapakain ng Panginoon? Pwede bang walang dala-dala yung bata, pero kaya niyong pakainin? Pwede ba? Posible ba? Dahil makapangyarihan ng Diyos, kaya niyo bang gawin? Pwede bang sabihin niyang, sige, punta kayo dun sa may makikita kang isda dun. Tsaka kunin yung pamigay niyo. Pero hindi. Kailangan niya may magbibigay para i-bless sa mga tao. Nakukuha niyo po yun. At alam ko, yung batang ito, mahal ang Panginoon. Kasi hindi niya ibibigay yung hindi niya mahal. Pero nagsakripisyo siya, mga kapatid. Nagsakripisyo siya. Mawagin sa New Old Testament, meron po yan yung babae sa Sarepta. Sabi ni Elijah, sabi ng Panginoon, pakanin mo ako sandali. Tagutom. Ito na nga wala na, last meal na namin to. Bibigay pa ka namin. Pero tingnan niyo po sa mga susunod na talata, para po sacrificial giving. Sunod po natin, ha, mga kapatid. Sunod po natin. And they exceeded our expectation and they gave themselves first. First of all, to the Lord. Nakita niyo ba yon? Kaya nila binigay ang sarili nila? They first gave it, sabi, themselves first to the Lord, and then by the will of God also to us. Sa inyo makikita, ano nangyari po? Nakita nyo na pinakaloob na nila buhay nila. Lord, buhay na ito para sa iyo. Hindi lang po sa Panginoon, sa mga leaders, kay Paul. Kaya nagpasubmit sila. Kaya nga sa ating covenant, makikita nyo, po tayo, sakop sa leadership. Kasi si pastor, si elder, kami na mga nasa leaders, kami po yung inaatasan na pangalagaan kayo. Kaya kung di kayo sunod, wala po kami magagawa. Kaya alam niyo kung bakit sila, Kasi bakit po? Ibinigay nila ang sarili nila sa Panginoon dahil alam nila, ito po yung ibig sabihin niyan, because giving is an act of worship. Alam niyo ba kung bakit every time tayo nag-worship, may giving? May kanta nga po yan, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Ba't ka nagbibigay? Mga kapatid, ba't ka nagbibigay? Because you love the Lord. You worship Him. Kasi mahal natin ang Panginoon. Ang mabigat dyan, alam niyo kung minsan, may mga nagbibigay po sa church. At kahit po doon sa aking, alam po Alam niyo, kahit po doon sa ating pinanggalingan, yung dati nating umatin. Alam niyo, meron kayo nakikita dati, donated by, tapos pangalan nila. Nakita kayo? Ang dami kong nakikita niya. Pag pumupunta ako, maging lalo sa probinsya namin, sa Laguna, donated by. So, pangalan sila. Karamihan politician. Nagbibigay, pero donated by. Anong motibo? Ba't ka nagbibigay? Kung nagpagawa ng church nyo, donated by. Mga miyembro, si konsihal, nagbigay ng para sa ating asan ang glory? Anong motibo niyo ba't kayo nagbibigay? Tama po? Meron tayong ganyan. May mga ganyan. Nagbibigay para sa sarili nilang motibo. Their motives, sabi niya, kaya nga, ano ba yung motives behind your giving?
Sabi niya dito, God is not interested, alam niyo, about our money. Hindi po siya, wala siyang interest. Hindi kailangan ng Diyos ang pera niyo. Bakit may tithes and offering? Para makita ng Diyos kung papaano nyo ibinibigay sa Kanya muli bilang worship yung mga bagay na i-entrust niya sa inyo. Alam niyo ba lahat na nasa inyo, hindi sa inyo, sa Kanya? Katiwala lang tayo, mga kapatid. Wala naman kayo eh. Kung wala ang Panginoon, yet not I, but Christ in me. Wala tayo. Kaya huwag yung sarili nitong business to, akin to, hindi sa inyo yan. Ibinigay sa inyo ng Diyos yan para maging pagpapala kayo. Ito, masabi ko lang. Si Deacon Al, hindi niya maisala yung kanyang ano. Ano sabi niya? Kasi ang dami kong mga trabahador eh. Kawawa naman sila pagka sinara ko. Pero kung tatanungin mo ako, sara mo na, namumroblema ka pa dyan eh. Sakit pa sa ulo yan eh. Di ba? Minsan sakit sa ulo. Oh, yung mga namamasukan, pasalamat kayo sa employer nyo. Bakit? Kasi doon pinapadaan ng Panginoon ng pagpapala. Kayo mga employer, magpasalamat. Kasi ginagawa kayong pagpapala ng Diyos sa mga tao. Hindi ba? Oo, kaya yung iba dito, nandito ngayon, because of your employer, nayaya kayo. Tama? Umattend kayo sa church. Blessing. Kaya tinayo, yung pagpapala, nagiging worship natin sa Panginoon. Okay? Ito po yung sunod. At ako po alam kong napapasarap na naman tayo. Alam yan, part 1 pa lang po ito. Ayan. Ala lang ha. Ayaw na tuloy. Ayan, sumobra na. Ayan, asan na ako? Ayan, ito na po tayo. Tandaan nyo, giving is an act of worship. Kaya pagka mamaya magbibigay tayo, you're worshiping the Lord, you're giving because you love Him. Tandaan niyo po yun. Huwag kayong magbigay kung hindi niyo naman siya mahal. Kaya nga sabi na, God loves a cheerful giver. Ang tanong ko, matutuwa ba ang Panginoon pagka nagbigay kayo ng barya-barya lang? Sa malaki nga po sabi niya, ibibigay niyo sa akin yung tira-tira niyo. Sa malaki po yun chapter 1. Ano yung pinakakalob niyo? Tira-tira. Ibigay mo nga sa governor yan, tingnan mo kung tatanggapin yan, kung ano yung tira, ibinibigay, ayaw ng Panginoon nun. Kailangan masaya ka, ibibigay mo yung best para sa Panginoon. Hindi yung may dalawa kang alagang baka. Lord, pagpalain mo naman itong dalawang baka ko, pagka yan naibenta ko, Lord, bibigay ko sa iyo yung dalawa yan, Lord, bibigay ko sa iyo mapagbebentahan ng isa. Palakihin mo lang sila. Ay, di lumaki po yung habang lumalaki yung baka, namatay yung isa. Sabi ng Lord, sensya ka na, namatay yung baka mo eh. Patay, ano yun? Palibas at namatay, pinili niya, Lord, namatay yung baka mo eh. Kaya ito akin. Sorry, Lord. Tingnan mo, pagpapalain ka pa? Hindi. Kasi baka nakalimutin niyo the principle of ownership. Everything that you have is not yours. Kahit yung lakas yun, yung talino, hindi. Kahit po sa Deuteronomy, sinabi ng Panginoon yan, baka mamaya pagka kayo pinagpapala na, nasa promise lang na kayo, pinagpapala na kayo, dumami na inyong kayamanan, na inyong tuba, dumami na inyong makabakahan, makalimutan nyo ba na magbigay ng pagpapala sa Panginoon, na siya ang pinanggalingan ng lahat ng bagay, na meron kayo. Huwag nyo pong kalilimutan yun. Kasi pagka nakalimutan nyo, sabi niya, alam nyo, kukunin nyo yan. Maniwala kayo sa akin para patunayan sa inyo na hindi sa inyo yan at sa Kanya. Okay? Alam niyo yung pangatlo po, halos magkaduktong po yan. 7 and 8. Tuloy na po natin. Dahil baka maiwan kami ng flight. Sabi na kami bahay, naku, baka maiwan tayo, ikaw magsasalita. May flight pa po kami. Kaya nakaganito.
Kaya nagmamadali. Ano man, wala na ako tuloy. Ayaw tuloy yung ano to. Ayan na. Talin niyo ako saan kami pupunta. Sa Korea. Sabi sa inyo Koreano na ako Manonood na kami ng K-drama doon. Anyway, ito po yung sabi niya, but since you excel in everything in faith, kaya pala ganun na lang mga Macedonian church na mapagbigay. Bakit? Remember, tindi ng kanilang pananampalataya. Natatandaan nyo last time? Natatandaan yung trapeze? Yung trapeze na kinukwento ko sa inyo, yung nasa circus. Di ba? Natatandaan nyo, nag-preach ako. Yung ganun-ganun lang siya, tapos may sasalo sa kabila. Pinakita ko sa inyo, tapos kaya kung may pananampalataya, bumitaw ka. Di ba? Pagka hindi ka bumitaw, pag ganun-ganun ka lang, isang araw babaksa ka na lang. Tama? Ang sabi bumitaw ka para makarating ka doon sa kabila. Yun po yung pananampalataya. Sila po, matindi. Everything in faith, in speech, galing in knowledge, nag-aaral, nagba-Bible study. Kaya pala ganun na lamang makapag-enjoy nila complete earnest in the love we have kindled in you. See that you also excel. Saan daw mag-excel din? In this grace of giving. Pinibigyan pansin po ang sinasabing magbigay. May pananampalataya ka? Sabi mo, may pananampalataya ako, pero pagtulong, parang di ako, baliwala po yung pananampalataya. Natatandaan niyo po yung ating pag-aaral about love, Corinthians chapter 13. Meron ka mang pananampalataya, wala kang pag-ibig, baliwala. Di ba natatandaan niyo po yun? Maganda man ang speech mo, magaling kang mangusap, magaling kang mangaral, meron ka man knowledge about the Bible, kabisado mo from Genesis to Revelation, knowledge. Kumpleto ka na, mga kapatid, wala ka ng pangangailangan. And yet you didn't have love? Baliwala yan. Kaya nga sabi niya, in love we have kindled you, in you to see that, you see that you also excel. Paano mo patutunayan yung pag-ibig? Paano mo patutunayan yung pag-ibig mo? Pagbigay ka. Ano bibigay ko? Your time? Meron ka bang time sa Panginoon? Kung time mo lang, wala. Wala na po yan. Your time, your talent, your treasure. Okay? Ito po yung gusto sabihin niya. Ito, I am not commanding you. Sabi ni Paul. Kasi baka sabi niya, inuutusan mo naman kami. No, I'm not commanding you. But I want you to test your sincerity of your love. Ano bang yung pag-ibig? Sabi niya, sincerity of your by comparing it with the earnest of others. Kung ang ibang mananampalataya ganito nagbibigay, tuwan-tuwan sinabi, ba't ikaw hindi ka makapagbigay? Saan ang dahilan? Kasi hindi mo mahal ang Panginoon Nakakuha niyo po ibig sabihin? Ito po yung gusto sabihin niya. Give with love. Alam niyo ba, you can give without loving. Pwede ka magbigay. Katulad nga ng politician, nagbibigay ako sa church niyo, pero hindi ko naman mahal ang Panginoon. Ako nga nagpagawa niyan. Papasalamat ako sa church natin ito. Walang isang tao na nagbigay lang para ipatayo ito. Nag-contribute po ang bawat isa. Para po alam nyo, kaya nga kinukwento ko sa inyo noon, nagpunta kami dito, kumanta ang choir, ang tagal ang preaching ni pastor, sacrificial, ang tawag natin, sacrificial dinner. Sacrificial dinner, meron pong parang ticket, kaya natatanda mo yun, hindi ko. Sabi ni pastor, magbigay tayo doon, mahal natin, gawain natin yan, kapatid natin yan sa Panginoon. Punta po kami dito, pag di-dinner dito kami di-dinner, merong ticket. Hindi namin sabi, grabe naman, ano ba kakanin natin dyan? Tapos ito po, nung kinakain na namin, sa tagal ng preaching ni pastor, naging kakanin po yung goto. Hindi, I'm not joking, I'm not exaggerating. Alam niya, pastor, nandito si pastor noon? Wala. Kaya natatawa kayo? Totoo po yun, nung kinakain ko na, ano ba to? Nagbigay kami ng ganito kinakain. Pero hindi mo iniisip yung binigay mong pera. Nakalimutan ko na magkano yun 1,000? No, yan, natatandaan pa. 1,000. Tapos kumain kami ng gotong dumidikit sa aming mga...
Hindi, totoo po yun. I'm not joking. Baka sinabi, ina-exaggerate, di ba? Di ko, baka kala nyo, nasa pulpito po ako, di po ako nagsisinungaling. Sobrang mag-exaggerated naman eh. Di po exaggerated yun. Si pastor, doon po ata ako nahawa sa preaching na matagal eh. Sa tagal ng preaching, dahil ano yun alam niya ang goto, dahil siyempre goto. Ano po yan? Wala pong bigas, kundi purong malagkit. Kaya ano po yun? Tawag doon. Talagang mga kapatid, kung wala kayong makikita na bagamat sabi to, ang maganda dito, Elder and Deacon Al, pauwi kami, hindi kami ano ba naman yung kinain natin? Grabe naman, nagbigay tayo ng 1,000, tapos kino lang kinain natin. Nagkakatuwa kami, tawa kami ng tawa kasi doon sa kinain namin, si Pastor, ang tagal mag-preach, naging yung kakanin yung parang biko. Naging parang biko. Kaya kami, sabi naman, ano ba naman yung kinain natin, hindi naman matamis na biko. Totoo lang, sa totoo lang. Nano po namin yun. Pero mga kapatid, kung bakit kami, kumanta pa kami sa choir noon, kumanta kami dito. Ano pa po ito, wala itong itaas, tababa po kami. Pachi-pachi. Pero magbigay dahil mahal. Give with love. But you cannot love without giving. Tandaan niyo po yun, mahal ko. Mahal ko kayo. Sabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Ano ginawa ng Panginoon? I gave you my only begotten Son. Tanda ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi lang sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Paano? Paano kayo maliligtas? Mahal na mahal ko kayo. Tingnan niyo po yung dulo. Patapos na po ako, pasensya na kayo. Buti, wala tayong pagkain ngayon. Anyway, ito po give with love. Alam natin, John 3:16. Ito, lang ako ng konti. Sabi niya, young people, pwede bang kausapin kayo? Young people, yung mga wala pang asawa. Tapos yung kami mga walang asawa. Sabi ko, taas yung kamay nyo, gano'n hiyang-hiya. Taas yung po kamay nyo. Sino po ang mga young people o young professional walang asawa? Pala, may asawa na kayo? Ha? Wala pa? Yung ni kapatid ni Gina, meron na kayo? May asawa na? Wala pa? Binatataas yung kamay nyo. Yan! Taas ka kamay. Josephine, wala ka pang asawa? Ngayon ko lang nalaman yun. Si Josephine. Ha? Hala ko, hiwalay lang. Hindi, talaga ba yan? Totoo yun? Talaga! Anyway, dala na. Okay. Saan ako napunta? Pati ako, nawala. Anyway, sabi po doon, ba't ko kayo kinakausap? Kasi alam nyo, dati po, sabi niya, don't choose your lifetime partner by, ito po yung basihan. Alam niyo yung 3 M? Yung mga babae, alam niyo yung 3 M. Pagka mag-aasawa ka, sabi nung nanay, anak, pagka mag-aasawa ka, dapat may 3 M. Isa na, money, no? Money, money. May pera. Okay, money. Ano ba yung susunod na M? Nakalimutan yung joke na yan. Una yung M na money. Hindi ako, kaya ako inuha ko ng aking may bahay Money pangalan ko, akala niya mapera, wala naman. Tandaan niyo, mahaba yung apelido ko, hindi maikli. Di ba? Kaya nga, phone na lang dapat sa akin. Kaya maganda, yung maikli, yung mga mayayaman. Yung mayayaman. Di ba? Napansin nyo, di ba? Henry C. Di ba? Yung kasama ko po, maikli rin ang pangalan. Yung kaibigan ko, Fong. Di ba? Chinese, maikli. Pagka maikli, mayaman daw yun. Kaya ako, sabi nga, pagka ako yumaman, hindi na formilosa, ang haba Po. Pastor, hindi nagalansa kayo pagka yumaman kayo. Gah. Si Pastor Gah. Yan. Patakbo naman. Ito. Yung 3 M. Wala ako Mga kabataan ito. Sabi ang basihan, mapera daw. Money. May mansyon. May mansyon. May pera, may mansyon. Ano yung 1 M? May Mercedes-Benz. May Mercedes-Benz. Wow. Anak, kahit anong pangit niyan. Basta may 3 M, sagutin mo na.
Alam niyo, yan po ang malaking pagkakamali. Noon pa yan, biro na talaga yan. Biruan na kagad yan. Sa anong dahilan? Sayang naman anak, ang ganda mo, tapos dapat makukuha mo yung may 3 M. At least, masaya magiging buhay mo dyan. Akala mo lang. Alam niyo naman, sa pera, dyan nagkakagulo. Eto ba, may issue, di ba? May issue. May artista. Di ba? Hindi matutuloy yung kanilang pag-iisang dibdib. Di ba? Ayaw pumirma. Saan ang dahilan? Ayaw pumirma ng prenup. Hindi po chismis yan. Kasi may billion yung babae, yung lalaki 30 million lang. Ang worst. Pero mga kapatid, kasi bakit ito sinasabi? Nadaan lang ako dun. Kasi hype na hype yan eh. Ano nangyari? Ba't di natuloy? Bagay pa naman sila. Ganyan-ganyan. Sabi ko nga, mahina yung lalaki. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko, ako patutunayan ko pag-ibig ko sa kanya, pipirma ako dyan. Pagka natikman mo pagmamahal ko, babaliwalay mo yung prenup na yan. Kasi makita mo kung gaano kita kamahal eh. Ba't hindi ako pipirma? Sige, kung ganyan mo ako sa kata at sinasabi ng magulang mo, ganyan eh, pipirma ako. Para patunayan ko mahal na mahal kita. Di ba? Hindi naman pera pinag-uusapan mga kapatid eh. Di ba? Pinag-uusapan, gaano mo kamahal ang isang tao at ang Panginoon. Kasi kung mahal na mahal mo yan, kahit buong buhay mo, ibibigay mo sa Kanya. Tama. Kaya nga yung mga nag-asawa, mga kabataan, ito po kukunin nyo, yung pong may takot sa Diyos, yung meron siyang Panginoong sa Kristo sa buhay niya. Saan ang dahilan? Kapatid, kahit kayo mahirap yan, isang araw, makikita nyo, yayaman yan. Kahit yan hindi wala pang itsura, magkakaitsura yan. Bakit? Pag pupugiin ng Panginoon niya, maniwala kayo. God of miracle yan eh. Sa totoo lang. Okay, natatawa kayo sa akin eh. Huwag kayo magtatanong, babalik ko yan. Hindi mga kapatid, naku, lumalawig tayo. Pero gusto ko, eto na po, baka maiwan kami ng flight. Ito po yung dulo. Tandaan nyo, part 1 pa lang to ha. For you know, alam nyo ba mga kapatid? Alam nyo dapat. You know the grace of our Lord Jesus, that though He was rich. Ito po, ginagawa niyang modelo. Model lang Panginoon. Yet, for your sake, He became poor so that you through His poverty might become rich. Ano po ibig sabihin ng Panginoon yan? Na kung saan, sinasabi ni Paul, by the grace of the Lord Jesus, na siya'y mayaman, na may-ari na lahat ng bagay sa mundong ito, silver and gold, sa akin yan. Sabi ng Panginoon. Pero tingnan nyo, yet for your sake, ito po, so we became poor, so that through His poverty might become rich. Ano po yung gusto sabihin niyan? Jesus is our model of generous giving. Siya yung model. Saan ang dahilan? Tingnan nyo po yung susunod talata. Kasi po sa Philippians chapter 2 verse 6 and 8, kaduktong po ito ha. Ang sabi po diyan, who being in the very nature of God, anak ng Diyos siya, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Ibig sabihin, kung siya'y anak ng Diyos, sandali, ba't ako bababa dyan sa mga taong yung makasalanan? Sa mga taong yung masasama? Bakit kailangan ako magsakripisyo dyan? Bakit kailangan ako mapako sa krus? Sasama naman ng mga taong yan, Lord. Di ba sabi ng Panginoon, Lord, kung po pwede lang lumagpas ang sarong ito sa akin, pero hindi ako. Ikaw ang masunod, Lord. Not my will. Tapos sabi niya dito, tuloy po natin. Tandaan nyo the very nature of God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Tingnan po yung verse 7. Rather, He made Himself nothing. Pinili niya po yan by taking the very nature of a servant,
being made in a human likeness, tingnan mo verse 8, and being found in the appearance of man, He humbled Himself. Sabi niya, by becoming obedient to the death, even the death on the cross. Wow! Mga kapatid, that is our model of generous giving. Pwede na ba ang Diyos mananatiling Diyos? Ang Panginoong sa Kristo, mananatili siyang anak ng Diyos. Hindi siya kailangan mamatay sa krus. Pero alang-alang sa inyo, alang-alang sa akin, tiniis niya yan. Para kayo na mahirap, tayo na wala, tayo na mapupunta sa impyerno, magpapakababa ako, alang-alang sa inyo. Kasi mahal na mahal ko kayo. Titiisin ko lahat ng paghihirap, mag-Holy Week po. Kita nyo, isipin nyo po kung paano ibinigay ng Panginoon. Tandaan nyo, mananatili ang Diyos na Diyos kahit wala kayo. Naniniwala ba kayo doon? Kahit wala po tayo, mananatili ang Diyos Diyos. Pero dahil sobrang pagmamahal, hindi ko na iniisip ang aking sarili. Not my will, but thy will be done, O God. Sukdulan kamatayan. Mamamatay at mamamatay ako para sa mga taong yan. Ibibigay ko buhay ko. Kasi sobrang mahal. Mahal na mahal. Ang tanong, gaano nyo kamahal ang Panginoon? Gaano nyo kamahal? Ito po ang dulo ko niyan. Sabi nga dito, He became rich. We became rich by possessing all the spiritual blessing He purchased on the cross. Ano yung spiritual blessing na sinasabi po dyan? Mga kapatid, dito po ako mag-e-end. Tignan niyo po. Ano yung ginawa ng Panginoon sa atin na napakababa? Sabi niya, yung una, He saved us from the penalty of sin. Forgiveness. Yun po yung forgiveness. Number 2, hindi ko na po naisulat dyan. Sabi niya, He saved us from the power of sin, that is freedom. Na dati kayo alipin ng kasalanan, now you have freedom. And the ultimate one is this, you have a future. Because in heaven, we will be with the Lord forever and ever. Saved from the presence of sin. Because in heaven, wala na pong pasakit doon. No more pain, no more nights, no more tears. Kasi gusto niya kayo makasama sa langit na bayan. Mahal na mahal kayo. Binigay niya buhay niya para sa inyo. Ang tanong, mga kapatid, ano ibibigay niyo sa Panginoon? Mahal niyo ba siya? Mahal niyo ba siya? Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Kaya po, tandaan niyo po, ayan po yung ano natin, the joy of generous giving. Nawa po ang mga bagay na inyo narinig ngayong umaga ay maging pagpapala po. Tayo po yung manalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami. Sa umaga pong ito na muli ay pinaalala niyo sa amin about generous giving. At yan po ang model namin ay ang Panginoong sa Kristo na hindi po niya pinagkait maging ang kanyang buhay para po matupad ang inyong kalooban. Panginoon, dalangin ko po na ang bawat isa na nandito ngayon, dakilang Diyos, ay magkaroon ng pagmuni-muni sa inyong mga salitang ito. Nawa po'y makita namin ang aming sarili, masalamin namin ito sa inyong harapan, dakilang Diyos, na kung kami po ay hindi pa talaga binibigay ang lahat-lahat para sa inyo, Panginoon, hayaan nyo na maalala namin kung papaano nyo pinagkaloob ang inyong buktong na anak, alang-alang lang sa sobrang pagmamahal nyo sa amin, na isang araw ay makapiling nyo kami dyan sa langit na bayan. Salamat po, dakilang Diyos, for your forgiveness, for saving us from the penalty of sin. Salamat po for the freedom, Panginoon, for giving us the power to overcome sin. And salamat po for the future that we have, that we know and we hope
na we will be with you forever and ever sa inyong kaharian. Dalangin ko po, dakilang Diyos, sa bawat isa na nandito, na kung hindi pa po, wala pa po siyang relasyon sa inyong buktong na anak, hayaan nyo, dakilang Diyos, na mangusap po kayo sa kanila. Tulungan nyo po, dakilang Ama, na lumapit po sa inyo, tanggapin pagsisihan ng kanilang kasalanan, at tanggapin ng Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At sa pamamagitan niyan, dakilang Diyos, ay alam ko pong ipapadama niyo sa kanila ang inyong pag-ibig sa kanila. At kami naman po ay patuloy na mamahalin kayo dahil dakilang Diyos, kayo unang nagmahal sa amin. Muli po, dakilang Diyos, hayaan niyo na tumanim po ito sa aming puso't kaisipan. Kayo ang aming pupurihin at tulalatiin. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa lahat ng bagay na ginawa niyo po sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen.